Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year rin po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon po ay dakilang kapiyastahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa iniluwal ng mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin, upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbibindisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon. Naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbibindisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng espiritu ng kaniyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama. Ama ko, kaya't hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem.
At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kaniyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng 8 araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga nasa tahanan na nakikikasama natin ngayon sa pamagitan ng radyo ng Archdiocese, ang Radyo Totoo, nasa FB page, nanonood kasama natin. At sa inyo pong lahat, bayan ng Diyos, Happy New Year po. Palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Nawa, itong bagong taong ito, ating baunin sa buong taon ang pagpapala, biyaya ng ating Panginoong Diyos. At ngayon pong taong ito, muli ang ating minamahal na Arsobispo, lalong higit, meron po siyang mensahe para sa Archdiocese ng Lipa, ang kanyang liham pastoral, ngayong bagong taon, 2024. Kapayapaan at ang mensahe ng Santo Papa patungkol sa artificial intelligence. Pagpalain kanawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan kanawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin kanawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Ito ang pangarap natin at dasal sa simula ng bagong taon. Kailangan ng buong mundo ang kapayapaan, lalo na sa mga bansa na hanggang ngayon ay nasa gitna ng digmaan. Sumandali tayong tumahimik upang ipagdasal ang mga kapatid natin na nagdurusa dahil sa kawalan ng kapayapaan. Tayo tumahimik, sumandali. Sa unang araw ng bawat bagong taon, bilang pagkaparangal sa mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, sinimula ni San Pablo ika-6 noong 1967 sa buong mundo na ipagdiwang ang pandaigdigang araw para sa kapayapaan. Nagpalabas ang Papa ng isang natatanging mensahe para sa mga lider ng bawat bansa at sa kanilang mga diplomats para pagnilayan kung papaano makakamtan at mapapalawig ang kapayapaan. At ngayong ika-57 taon na ng pandaigdigang araw para sa kapayapaan, ang pamagat ng kanyang mensahe ay Artificial Intelligence at Kapayapaan. Sa mensahe ng Santo Papa para sa bagong taon, kanyang inaasahan na matapos na ang mga digmaan at pagkakawatak-watak ng mga tao dahil sa kawalang katarungan na patuloy na nararanasan ng mga mahihirap at ng mga taong binabaliwala ng lipunan. Dagdag pa sa dasal ni Papa Francisco ay ang panganib na dulot ng artificial intelligence. Ayon sa Santo Papa, ang artificial intelligence ay ang paggamit ng teknolohiya tulad ng computer at iba pang social media gadgets upang kopyahin kung ano ang nasa isip at iniisip ng tao. Kinikilala ng simbahan ang magandang bunga ng pag-asenso ng siyensa
Sa kanyang mensahe, sabi niya, when human beings, with the aid of technology, endeavor to make the earth a dwelling worthy of the whole human family, they carry out God's plan and cooperate with His will to perfect creation and bring about peace among peoples, progress in science and technology, insofar as it contributes to greater order in human society and greater fraternal communion and freedom, leads to the betterment of humanity and the transformation of the world. Gayon din, alam ng Santo Papa ang masamang epekto ng artificial intelligence sa tao at sa lipunan. Ipinakita sa atin kung gaano maaring sirain ng artificial intelligence ang isipan ng tao. Ang isip ng tao ay isang regalo na ibinigay ng Diyos sa tao lamang. Dagdag pa sinabi ng Santo Papa ay ang maraming pangamba at katanungan tungkol sa artificial intelligence. The remarkable advances in new information technologies, particularly in the digital sphere, thus offer exciting opportunities and grave risks with serious implications for the pursuit of justice and harmony among peoples. Any number of urgent questions need to be asked. What will be the consequences in the medium and long term of these new digital technologies, and what impact will they have on individual lives and on societies, on international stability and peace? Marami ng mga programa at iba't iba pang pamaraan upang isulong ang artificial intelligence, tulad ng paggamit ng mga robots na maaring pumalit sa tao sa pagtatrabaho sa mga pabrika o kapalit ng katulong sa bahay o sa pagkilala ng mga mukha at pagkakakilanlan o kaya'y kahit sa pagbubukas ng pintuan at mga ilaw sa bahay. Maaari ding gamitin pamaraan sa pagsulat kahit walang kahirap-hirap sa taong nangangailangan. Ginagamit din sa paggamot at sa mga komplikadong pag-aaral ng medisina. Ngunit ang artificial intelligence ay maaari ding gamitin sa masama upang isulong ang pag-asenso ng isang bansa laban sa isang bansa. Ginagamit din ang algoritmo upang pag-aralan ang takbo ng ekonomiya ng ilang mga bansa. Sinasabi na sa matematika at sa agham pang computer, ang isang algoritmo ay isang malinaw na pagdetalye na kung paano malulutasan ang isang uri ng problema, at ang mga algoritmo ay maaring magsagawa ng kalkulasyon, pagpoproseso ng datos at mga otomatikong pangatwiran. Para sa mga kabataan at mga mag-aaral, ito ang sabi ng Santo Papa tungkol sa artificial intelligence. Educations in the use of forms of artificial intelligence should aim above all at promoting critical thinking. Users of all ages, but especially the young, need to develop a discerning approach to the use of data and content collected on the schools, universities, and scientific societies are challenged to help students and professionals to grasp the social and ethical aspects of the development and uses of technology. Training in the use of new means of communication should also take account not only of disinformation, fake news, but also the disturbing recrudescence of certain ancestral fears that have been able to hide and spread behind new technologies. Sadly, we once more find ourselves having to combat the temptation to build a culture of walls, to raise walls in order to prevent an encounter with other cultures
and other peoples, and the development of a peaceful and fraternal coexistence. Ang pag-asa ng Papa ay marating ng mundo ang progreso sa tulong ng responsableng gamit ng artificial intelligence patungo sa kapayapaan at kapatiran sa mundo. Sa halip na dumami ang kaso ng di pagkakapantay-pantay bunga ng artificial intelligence, makatulong nawa ito sa pagsugpo sa mga digmaan at paglalaho ng pagdurusa ng nagpapahirap sa sangkatauhan. Ito ay sa pagkipagtulungan ng mga Kristiyano sa mga lider ng iba't ibang relihiyon at sa lahat ng mga taong may mabuting kalooban. Sa paggabay ni Mariang Ina ng Diyos, tanggapin ninyo ang aking pagbabasbas sa bagong taon na ito. Pagpalain nawa tayong lahat ng Panginoon. Signed, Gilbert A. Garcera, Arsobispo ng Lipa. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Arsobispo. Tatayo po tayo, ating ipapahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amaang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayon ay araw ng kapayapaang pandaigdig. Dahil sa mahigpit nating pangailangan ng kapayapaan sa daigdig, ipanalangin natin sa Diyos ang mahalagang kaloob na ito sa pamagitan ni Mariang Reyna ng Kapayapaan. Tayo po'y manalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahang mag-anak ng Diyos sa lupa, naway siya'y maging kasangkapan para sa pakikipagkasundo ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco at lahat ng pinunong banal, naway magtagumpay sila sa kanilang mga patuloy na pagsisikap sa pagtataguyod ng kapayapaan sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng bansa sa mundo, lalo na ang mga nasa ilalim ng sigalot at digmaan, naway matagpuan nila sa kanilang pagkakapatiran ang batayan ng kanilang pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lipunang puno ng di pagkakapantay-pantay at pagnanasa ng lahat sa sariling kapakanan, naway lahat ng mamamayan ay lumago sa kanilang kamalayang panlipunan, paggalang sa karapatan ng kanilang kapwa at pagmamalasakit sa kapakanang pangkalahatan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Pilipinong mag-anak, lalo na iyong wala ng kapayapaan at pagkakaunawaan, naway tulungan sila ng diwa ng panahong ito upang makaraos sila sa kanilang mga kahirapan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan nawa tayo ng Panginoon upang mapahalagahan natin ang iba't ibang kaloob ng karisma ng Espiritu Santo, upang matuklasan natin ang iba-ibang tradisyon at ritual sa simbahang Katolika. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Ama, tulutan mong pagharian ng iyong kapayapaan ang aming mga puso at kabigawin mong kasangkapan ng pagkipagkasundo sa aming mag-anak at pamayanan. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na prinsipe ng kapayapaang nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyo, nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapiestahang ito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang nawa namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa ganapan nito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming pinararangalan si Maria bilang ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang bayang minamahal ng Panginoon, sama-sama ngayon nating awitin ang Ama Namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Pagpasa amin ang kaharian mo. Sundin ang
Hinihiling namin kami ay adjust sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong Maria, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Nasilayan ang naglalakad sa dilim, sa dakilang liwanag. Ang umakay sa laganap ng landas, ako'y natala. Ngayon ay malawang pinagpala, pinagyaman namin sa katulungan, nawalan ng hiyas ang bingko at bilang, nawalan ng lakas ang sandatang Pagkat isang sanggol sa ating pinagkaloob, narin ang sansinuman, noon at ngayon. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapiyastahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan, kami nagsalusalo sa piging ng banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagditiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana.
Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10:00 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito, sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli po, Happy New Year po sa inyong lahat.